Mga kaibigan, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng salitang kahibangan? Sang-ayon po sa isang henyo ng pangalan ay Albert Einstein, ito po ang kanyang sinasabi sa salitang Ingles. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Sa atin pong wika, ang kahibangan po ay paggawa ng isang bagay ng paulit-ulit at umaasa ka ng bagong resulta. Ano po? Yan po ang kahibangan. Ang tanong, nais ng pamahalaan ng Department of Agriculture at nating lahat, lalong-lalo na ng mga consumer, na bumaba ang presyo ng bigas. Ang tanong, mapapababa ba kaya ang presyo ng bigas kung ang paraan ng pagtatanim at pamamahagi nito ay yun at yun pa rin ang ginagawa? Kayo na po ang sumagot. Ano? Palagay ko alam nyo na ang sagot dyan sapagkat uulitin mo lang yung dating ginagawa. Pagkatapos aasa tayong bababa ang presyo ng bigas, ay malabo pong mangyari yun. Kaya kinakailangan may babaguhin tayo sa proseso ng pagtatanim hanggang sa pamamahagi ng bigas. Yan po ang pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, tungkol sa bigas. Bakit mababa ang presyo ng palay na ikinakasama ng loob ng mga magsasaka? At bakit napakataas ang presyo ng bigas na siya naman po ang hinagpis ng mga mamimili o ng mga consumer? Ang presyo po ng pagtatanim ng palay, ano po? Sang-ayon sa datos na nakuha namin mula sa National Food Authority, ang farm gate price po ang bentahan po ng palay sa ngayon ay naglalaro mula sa 17 hanggang 23 pesos kada kilo ng palay. Magkano naman po ang retail price ng bigas? Ano po sa merkado? Sang-ayon sa NFA. NFA ano po? 48 pesos hanggang 59 pesos. Ang tanong, kayo nga po ang lumabas dyan at tingnan nyo kung totoo itong presyong ibinigay sa amin ng NFA. Ano po? At mula pa rin sa NFA, magkano po dapat ang presyo ng imported na bigas? Ang sabi nila ay dapat ay 58 pesos per kilo. Ang system nito ay wala ka naman nakikitang imported rice sa labas eh. Subukan ninyong mag-ikot sa mga tindahan. May nakikita ba kayo rin naka-display imported rice? Wala po. Makikita niyo pare-pareho yan na bigas. Ewan ko lang kung may nakita na kayong may label na imported rice. Ang ginagawa po kasi sa pamamahagi, mga kaibigan, kunin muna natin yung presyo ng imported rice. Sang-ayon po sa datos na nakuha natin sa FTI, Food Terminal Incorporated, ang presyo po ng imported na bigas ay naglalaro mula sa 32 hanggang 34 pesos kada kilo ng bigas. Pero may nakikita po kayong nakalagay imported rice, ang bentahan ay 40 pesos? O kunin na ninyo sa 34 pesos ang presyo ng imported rice. Ibenta nila ng 40 pesos. Di yun lahat ang binili ng mga tao. Paano ngayon yung magsasaka? Kung ang presyo naman ng local na bigas ay nasa mga 50, 49 hanggang 59 pesos, wala nang bibili ng mga local na bigas. Sino ang kawawa? Nakinabang po yung mamimili, pero kawawa po ang mga farmer. Na eventually, yung farmer bibili pa rin ng bigas sapagkat yung kanyang inani mismo mula sa kanyang sariling sakahan ay ubos na. So bibili na siya ng bigas na imported pero hindi nakalagay na imported, ang presyo ay 58. Di napakalaki ng diferensya. Kaya ang tanong, sino ang kumikita? Kumusta ang magsasaka? Gumanda ba ang kabuhayan ng magsasaka? At umunlad ba yung kabuhayan naman ng mga mamimili? At tanong nga po natin kanina, gusto nating bumaba ang presyo ng bigas, pero ang paraan ng pamimili, ng pamamahagi ay yun at yun pa rin. Hindi po mangyayari yun. Imposible po yun.
Ang sabi nga ni Einstein, yan ay insanity. Sa salita natin, kahibangan. Ulit-ulitin mo yung ginagawa mo, pagkatapos aasa kang magkaroon ng bagong resulta, hindi po mangyayari. Ngayon, paano natin po mapapababa ang presyo ng bigas at mapaganda naman ang kabuhayan ng magsasaka? Pwede po. Pwede po. Pwedeng-pwede. Sa totoo lang, yung sinasabi nilang production cost ng palay na 11 pesos hanggang 18 pesos per kilo, napakataas po nun. Sa aming sariling eksperyensya, mga kaibigan, nagawa namin, at kahit hanggang ngayon, ang production cost ng palay ay hindi lalagpas ng 6 na piso kada kilo. Sa paano pong paraan? Alisin mo po ang mga gastusin na pwedeng alisin. Una po, pwede palang maghanda ng taniman ng palay na wala ng punlaan. Alam po ninyo yung pagtatanim kasi ng palay, ang ginagawa ng magsasaka, meron silang punlaan. At yung pag, almawa, meron kang 1 hektarya ng yung palayan. Ano po, maglalagay ka ron ng bahagi ng punlaan at yung ibang bahagi, yan ay lilinangin mo, ihahanda mo na po yan para tatamnan mo ng itatanim mong palay. Maglalaan ka, kung sa 1 hektarya siguro, maglalaan ka ng mga 50 square meters. Ano po? At kapag naghanda ka ng punlaan, mga kaibigan, kailangan mo ng pampatay ng kuhol o molluscicide. Bakit? Kasi pag hindi ka naglagay ng pampatay ng kuhol, baka ubusin ng kuhol ng iyong punla. At maglalagay ka rin ng pampatay ng damo, herbicide. Kasi hindi pwedeng humalo yung damo doon sa iyong punla. At hindi lang yon, baka meron pang kahalo na ibang variety ng palay doon. Kaya, kailangan mo ng 2 gastusin kaagad. Ano? Molluscicide at saka herbicide. Ano pang mga gastusin mo kapag gumamit ka ng punlaan? Pag maglilipat tanim ka na, kailangan mo ng taong magbubunot ng punla at dadalhin doon sa bahagi ng iyong basakan ng mga binunot na mga punla. Ang tawag po doon ay uprooting cost. Ngayon, yung abala ng ng paglilinang, merong abala doon eh. At isa pang abala po rito, mga kaibigan, pag naglagay ka ng punlaan, ay kinakailangan dadalaw-dalawin mo yan. Malimit, umaga at hapon. O baka mas madalas pa. Kaya imbes na meron kang nagagawang ibang bagay sa bahay, excuse me po, at kung meron kang ibang transaksyon na pagkakakitaan, hindi mo magagawa. Bakit? Kailangan mong dalawin ang punlaan. Kaya, merong abala sa may punlaan. Ano po kaya ang magagawa natin? Paano maalis yung punlaan na nagdudulot ng karagdagang gastusin para sa magsasaka? Amin pong inirekomenda yung paggamit ng seedling tray. Nasumpungan po namin ito, yung paraan ni Ginoong Mario Tariela ng Lubang na modified dapog gamit ang seedling tray. Ano po? Sa seedling tray, doon ka magpapalaki ng iyong mga punla. Kaya pag gumamit ka ng seedling tray, hindi mo na kailangan ng pampatay ng kuhol. Paano pupunta ang kuhol doon? Hindi mo na rin kailangan ng pampatay ng damo dahil paano tutubo ron ang damo. At wala nang pagbubunot. Kapag malaki na ang punla mo, dadalhin mo na lang yung seedling tray doon sa yung pinitak, pwede ka nang maglipat tanim kaagad. So, nasave mo na yung molluscicide, herbicide, at saka yung pagbubunot. Kwinenta po namin ang gastusin para dyan sa 1 hektarya, umaabot po ng mga 8,000 to 10,000 pesos per kilo. Napapababa mo na yung production cost mo. At kung kaya mong gawin, at meron kang transplanter, yung paggamit po ng Tariela technique, pag gumamit ka ng transplanter, aabot po ng 95% accuracy rating. Pag gumamit ka ng transplanter na hindi mo ginamit yung Tariela technique, ang iyong success rate ay 65%. Ang ibig pong sabihin, kapag ang failure mo ay 35%,
Dahil ibig sabihin, kulang yung nandun sa iyong pinitak. Walang tanim. Babalikan mo yon, isip-isipin mo, maghuhulip ka ng 35%. Kaya, napakalaking abala yun sa magsasaka. Maliban doon sa abala sa paghanda ng punla, yung pagbibisita pa, yung paghuhulip, napakalaking abala. Ang totoo po, yung sa Tariela technique, hindi lang naman 95%, medyo mababa lang po yung ginamit naming porsyento. Sa totoo lang, ang success rate sa Tariela technique, umaabot po ng 99.5%. Kaya kokonti na ang iyong huhulipan, hindi ka masyadong naabala. Ang tanong, paano po, Ka-Jess, tatanungin ninyo, paano po ginagawa yung Tariela technique? Ito po, makikita po ninyo sa mga ipapamahagi naming picture. Ano po? Sa Tariela technique po, ang gagamitin mo ay seedling tray. Ang size ay 30 by 60 centimeters. Kapag ganoon pa rin ang paghahanda ng binhi, 3 araw po yan, 1, 2, 3. Unang araw ay yan ang pagpupuro ng iyong binhi. Ibababad mo yan sa tubig o ilagay mo sa tubig na may asin para lumutang lahat ang mga impis at hindi magandang butil. Tatapon mo yun. Matitira ay yung dapat ito yung mga mapipintog na punla. Paano mo magagawa na ang mga patay o maimpis na butil, ang ginagawa po dyan, nilalagyan po ng asin yung tubig na pagbababaran. Gaano karaming asin ang ilalagay mo? Kumuha ka po ng isang itlog. Ilagay mo doon sa timba. Lagyan mo ng asin. Hanggat hindi lumulutang yung itlog, ibig sabihin ay hindi pa nakahanda ang pagbababaran mo para tanggalin yung mga impis at patay na butil. Ano po? Pag gano'n, ilagay mo na yung binhi mo, lulutang po yung mga impis at mga patay na butil, tanggalin mo. Yung lulubog, yun ang gagamitin mong punla. Ang kailangan mo per hektar ay 6.5 kilo per hektar kapag ang ginamit mo po ay transplanted SRI method. Ano po? So doon pa lang, ang laki na ng natipid mo, sa binhi pa lang nakatipid ka na, 6.5 kilo. Yung ibang gumagamit po ng kanilang binhi, umaabot po ng pinakamababa, 40 kilos per hektar. At kung sabong tanim pa, umaabot ng 2 hanggang 4, may 5 pa nga na sako ng binhi para sa 1 hektarya. Napakarami na po nun. Yung 2 sako lang ng binhi para sa 1 hektarya, sobrang-sobra na po yun. Ang kailangan natin ay 6.5 kilo lamang. Ibig sabihin, sabihin mo yung 93 kilos, pwede mo nang ipagiling yun para meron kang karagdagan na pagkain. Kung gusto mo, ibenta mo, meron kang pera. Ang kailangan mo, 6.5 kilo lang ng binhi. Nakatipid ka o hindi? Nakatipid. Kasi, isipin mo, matitipid mo 93 kilos. Kung 2 sako ang gagamitin mo 6.5 kilo na lang. So, malaki nang natipid mo. Tapos, transplanting. SRI po, System of Rice Intensification. Pwede po namin may papakita po kami sa inyo paano isinasagawa ang SRI. Ito po ay straight planting ng distansya ng mga pananim ay 25 centimeters o more or less mga 12 inches. Pag ganun po ang pagtanim nyo at straight pa, sa inyong pinitak, hindi na po ninyo kailangan ng pampatay ng damo. Sapagkat, ang gagamitin po, para nyo pong mapuksa ang damo, gagamit na po kayo ng weeder, mechanized weeder. Meron ngang motorized weeder. Ang alam ko, yung motorized weeder, ang halaga ay mga 18,000. Pero pwede nyong gamitin ng paulit-ulit po yan. Yung mechanized weeder,
tao po ang gumagamit noon. Ano po? Kaya pag ikaw ay nag-SRI, straight planting organic, ang production cost mo per kilo ng palay ay 6 na piso per kilo or less. So, ibig na sabihin, mga kaibigan, ang laki na ng natipid na magsasaka kumpara doon sa sinasabi ng gobyerno na 11.60 hanggang 18 pesos per kilo. Nakatipid na. Ang totoo niyan, ang datos na ginagamit ng Department of Agriculture ay 12 pesos per kilo. Pero may mga lugar po dito sa Pilipinas, hindi po ganun ang presyo. Maabot pa ngayon na mahigit na 20 piso per kilo. Kaya lang, ang aming kinukutlo para sa inyo, yung official figures. Pero per experience, ay hindi po ganun. Kayang-kaya po na mapapababa po talaga ang presyo. So, ngayon, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng paggamit ng seedling tray, paggamit ng system of rice intensification, at paggamit ng organic fertilizer, ay hindi po aabot ng 10,000 per hectare ang iyong production cost. In fact, yung iba nga, sinasabi nila, may 30,000 per hectare na ang kanilang gastusin. May mga 40,000, may 50,000 pa dahil gumagamit po sila ng mga chemical fertilizer. Gaano karami ang chemical fertilizer na gagamitin mo per hectare? Aabot po yan ng may 10. Sabihin mo na lang na 3,000 per bag, o di 30,000 na po yun, plus the other expenses. Ano po? So, paano mo mapapababa? Organic fertilizer. Ano po mga organic fertilizer ang pwedeng gamitin? Gumamit po kayo ng processed chicken manure. Meron na po ngayong mga biofertilizer na totoo namang makakapagpababa ng gastusin sa pagtatanim ng palay. Nakita na po namin yan sapagkat sumali po kami sa Rice Derby doon sa Basay, sa Samar. 19 po kaming sumali. Napapayag ko at Department of Agriculture sapagkat ang sumasali lang doon ay member ng Rice Board. Ang mga member po ng Rice Board ay puro hybrid companies. Sabi ko sa kanila, paano mo malalaman na magaling ang hybrid? Kumpara sa mga inbred, hindi mo naman nakitang magkatabi. So napapayag po sila dahil siyempre mapapaya sila sa akin. Sabi ko, pagtabihin natin, pumayag po sila. 19 po ang sumali sa Basay sa Samar. Lahat po ng 18 ay hybrid, ako lang po ang inbred. Yun pong 18 na yun, gumamit ng chemical fertilizer. Ako po ay processed chicken manure. Nung dinaanan sila ng peste, gumamit sila ng mga pesticide. Ako po wala. Bakit? Sapagkat ang suwi o yung katawan ng palay na itinanim namin ng isa-isa, umabot po yun ng mahigit sa 60 ang suwi. Sabihin mo lang hindi namunga yung 10, 50 na lang. Sabihin mo na lang kinain ng peste yung 10, o di 40 na lang. Ibig sabihin mga kaibigan, sa organic agriculture, SRI method, hindi mo na kailangan gumamit pa ng pampatay ng peste. Bakit mga kaibigan? Ibigay mo lang yung 10, yung sa 6 na pong suwi, hindi na mo nga yung 10, ipakain mo sa peste yung 10, meron ka pang 40 ang pag-aanihan. Samantalang, yung ibang paraan ng mga magsasaka, na yung waray system ang pagtatanim, magtusok sila sa pinitak, 4, 5 ang tinutusok nila sapagkat natatakot sila, baka kainin daw ng kuhol. Po? Hindi po yun mangyayari. Sapagkat, kung marami ang suwi, ipakain mo man sa peste yung iba, meron ka pa rin maraming pag-aanihan. 40 pa. Mula sa 60 suwi, may 40 ka pang pag-aanihan. Pero yung mga nagtanim ng 4, 5 tundos, kung yun po ay magsuwi ng 30, hindi namunga yung 10, 20 na lang. Kinain ng peste yung 10, di 10 na lang. Sa 10 ka na lang, 10 suwi na lang ang pag-aanihan mo. Kumpara dun sa 40. Kaya, kaya palang umani ng maayos ang paggamit ng organic at paggamit ng SRI method, bababa pa ang cost ang production
panalo na ang magsasaka. Less than 6 pesos per kilo. Ginawa po namin yan sa Basay. Ano po? Kami ay number 9. Natakot po ang mga miyembro ng Rice Board. Itinago po nila sa amin yung resulta. Ano? Umani po kami ng mahigit 136 bags per hectare. Yung pinakamataas po na hybrid ay umani ng 160. Pero yung gastusin naman nila kumpara sa ginastos po namin, abay katakot-takot. Ang nagastos namin per kilo is only 6 pesos per kilo. Sa kanila naman, umaabot po ng 18. Oh, di mas mataas nga ang inani, mas mataas naman ang ginastos. Natakot sila sa amin. Yung susunod na rice derby ginawa po sa Dipolog, doon po sa Zamboanga del Norte, hindi nila sinabi sa amin na sasali kami. Itinago. Mabuti na lang, merong Irrigators Association na kung ano yung ginamit namin doon sa Basay, Samar, yun po ang ginamit nila doon sa Dipolog. Ano? Siyam ang sumali, 8 ang hybrid, 1 lang ang inbred. Pang-ilan yung inbred na SRI doon sa resulta, mga kaibigan? Pang-4. Ibig sabihin, 5 ang tinalong hybrid. 3 lang ang mas mataas sa kanila. Pero, pag computein mo naman sa ginastos, panalo po yung organic na inbred rice variety. Ang magandang tanong, bakit hindi natin alam ang resulta? Ano? Kasi hindi naman nila ikinalat sa atin ang resulta. Paano po namin nalaman? Sa pamamagitan po ng patago, ibinigay sa amin ang resulta doon sa Basay sa Samar, ganon din sa resulta doon sa Dipolog, ibinigay sa amin, itinago kasi wala kaming makuhang opisyal na impormasyon galing po sa Department of Agriculture at ganon din sa Rice Board. Kaya ang tanong, mga kaibigan, mapapababa po ba ang presyo ng bigas? Opo, sa papanong paraan, isang paraan itong pinag-usapan natin ngayon. Pababain po ang production cost nang sa ganon ay kikita naman ang farmer ng maayos para masaya naman yung farmer dahil kahit na ibenta ngayon yung presyo ng palay doon sa production cost niya na less than 6 pesos per kilo, ibenta mo yan ngayon kahit na 17 pesos, ang laki po ng kikitain ng magsasaka dahil mula sa 6 pesos hanggang 17, meron siyang 10 pesos per kilo. Umani siya halimbawa ng 100 bags per hectare. Ano? So 100 bags times 50 kilos per bag, 10 pesos per kilo, maliwanag, 50,000 per hectare. Nagawa ba natin ang paraan yung magsasaka? Opo. Susunod namang pag-usapan natin, yun namang mamimili o consumer. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa puntong ito at kami po ay totoong nagpapasalamat ng marami. Mula po rito sa ating palatuntunan, dito po sa Usapang Kasama Ka. Thank you very much po sa mga kasama nating nakinig. Mas masaya po itong Usapang Kasama Ka kapag malaman po namin ang inyong saloobin. Maaari kayong mag-post, mag-text, mag-like, mag-share, mag-subscribe, magpadala po kayo sa amin ng inyong mensahe sa pamamagitan ng text. Kami po ay nagpapasalamat.